Guys, welcome back to my channel and welcome to AV Reacts. So for today's video, another scary reaction video tayo sa video ni Sir Crips. So bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video na gagawin natin. So, natin patagalin, simulan na natin. Sir Crips yan. Maganda yan. Ikaw. Nakakatakot yung mga video na to. Ang video nito mula kay TikTok user Tim. Kung ang video nito isang gabi habang sila ay nasa teachers camp sa Baguio para sa kanilang school program. Alam ko to, Pero teachers habang camp. nasa loob ng kwarto ang kanilang Alam ko marami talaga dito dahil kasi hindi nilang may kumato sa pintuan. nakikita ko to sa mga Agad naman ito pinuksan ng isa sa kanilang mga paranormal kasama sa investigation. pagkakakala may nagpipiro lang sa kanila. Uy, Gogi. Baka may dumaan bata. Bata siguro yun. Sa pagbukas na ng pinto, wala naman siyang nakitang tao na pumunto. Pero kung akala pa rin niya ay meron lang nagbibiro at hindi niya nakita ang batang ito na tumaan sa kanyang harapan. Uy, Gogi. Pero baka may bata? Hindi. Hindi niya nga daw nakita eh. Ang video nito naman ay mula kay TikTok user, Isha. Grabe yun. Kung ang video nito habang sila ay nagre-relax lang at nagsasoundtrip sa kanilang bahay. Pero nang makita na nila ang video, kinilabutan sila sa kanilang nakita. Ay, putik. Ah. Grabe may nakadungaw. Isang bahay na may mapulang mukha at itim na buhok ang makikita sa may hagdanan. At dahil kay Isha, wala naman tiwan ng tao na sa kanilang itaas. Excuse me. Grabe, creepy. Ang Ganun video kasi video yun. naman ay mula kay TikTok user, Sebo. Ang video nito ay gawa di man sa St. Paul University ng Dumaguete City na mabilis di man ang kumalat at naging usap-usapan sa loob ng eskwelahan. Dahil di man meron na hanap sa video na multo. Saan? Okay, so alam mo sa bakit ang ulo dahil sa effects ng video. Pero makikita sa likod ng babaeng ito na tila may tao na nakasilip sa kanila sa likod ng pintuan. Ayun nga. Baka kasama lang nila. Itago sa camera. Totoo nga kaya ang Pwede rin, diba? sa video nito. Makapatunay nga kaya ito na meron talagang mga multo sa mundo. I-comment nyo na sa ibaba ang inyong opinion. Hey. Si TikTok user Dyna Nuggets na madalas nating may tumbok sa ating channel ay muling nag-upload ng dalawang bagong video. Pero bago yun ay pagbigat muna natin ang kanyang kwento. Si Dyna Nuggets ay ginagabala di umano ng isang nilalang na nasa loob ng kanyang tahanan at madalas niyang binabahagi sa TikTok ang mga kakaibang bagay na nakukuha niya. Oh my God. Oh my god, oh my god. Uy. Oh my god, oh my god. Grabe. See, bro, there's nothing on this door. Ay, basement. Hello? Basement to ah. Yep, fuck that, I'm not going down. Hello? Grabe, bukas ng grade. Shit. There's gotta be something.
Pucha. Active naman, oh. Huwag may sumilip. Pucha. Anong gagawin mo pag sa bahay mo yung nangyayari, no? Huwag naman sana. Gogi. Wala naman. Gogi, ayos ako dyan kung ako yan. Ay! Gogi. Nag-umpisa ang lahat sa pusong maggalaw ng mga bagay, hanggang sa mukha na narinyaman ng nakakapamilapit na operasyon nang nilalang naging may gumagambala sa kanya. Dahil sa mga pangyayari nito, sinubukan na rin tayo na nuggets na humingi ng tulong sa mga eksperto. Pero tila ata, mas nangingibabaw pa rin ang nilalang na ito. Gogi, ayos ka na dyan. Gogi. Ay, bumulong. Narinig mo raw ng expert na ito ang mga pagkalabog mula sa pinto ng basement. Kaya naman agad-agad niya ito pinuntahan at sinilip. Pero sa pagbaba niya sa basement, marinig sa video ng boses na nagsasabing, Ayun, no? Gogi. Katakot. dito siya tumatakbo paalis ng basement. Pero nakita mo ba na may isang itim na figura ang sumunod sa kanya nang bumaba siya sa basement? Oo nga, putik yung laki. Putik, paano kaya yun ang paglingon niya? Nandun yung ano. Medyo nagtatapos. Paano ko tatakbo? Isang gabi, huli nang kakanin si Tanya Nuggets ng ingay mula sa kanyang basement. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukan ulit kunan ang mga mangyayari. Kasi may basement. Nakatakot talaga kung may basement. Ano ba ba? Hello? Ay, putik yun. Hello? Lawak ng bahay. Isa ka lang. Bago bumaba si Tanya Nuggets sa basement, sinubukan muna niyang buksan ang mga ilaw. Pero nakapagtataka hindi ito Ganda ng basement niya, no? Parang Gayun pa man,
May kusina, parang sala. Ngunit nang makarinig siya ng boses ng babae, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa living room. At dito pa muli niyang nakita ang hindi na Hindi pala. Kala ko sa basement yun. Totoo nga kaya ang kanyang nakuhanan sa video na to? Well, lipat ka na. Ang kanyang tahanan Alis ka na dyan. o tulad ng iba ay sa din itong host. Kaya nang bahala ng husga. Ang Korean Ghost Hunter na si Dodge Michael na ilang beses na rin natin naitambok sa ating channel ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa Korea. Ang bahay na ito ay nasa maayos na kondisyon pa at makikita ang mga naiibang gamit ng mga taong dating tumira dito. At habang naglilibot nga si Dodge Michael sa loob ng bahay, Sayang yung mga ay nakuhanan niya agad ito. 누구 있어요? Putik. 너무 놀라고 자빠져. Bakit nasa harap niya, binubuksan niya sa inyo. Noong una hindi malaman kung saan nga ba nanggagaling ang tunog na naririnig niya. Pero nung makita niya na kumula ito sa zipper ng bag, na buksan na bukas, doon na siya nagsimulang kinabutan at tumakbo palabas. Pero muli siyang bumalik sa loob para ito yung kanyang paglibot. Pero sa muli niyang pagbalik, Naka-dirty finger yung, yung gloves. Ay po. 아저씨, 아저씨 잠깐만요. 아저씨, 잠깐 거기. 아저씨 잠깐만요. Ilaw 우리 ka. 얘기가 좀 안 될까요? 잠깐만요. 아이 봤어요, 저 봤어요. 혹시 대기세요? 혹시 대기세요? nakita niya nagpapatay si Te ang mga ilaw sa isang kwarto. At buong akala niya ay may taong naroon. Pero nang napuntahan niya ito, wala naman siyang nakita na kahit sino. Dami kong gamit, oh. 잠깐만요. 수신. Ay po. 와, 무서워. Grabe, takbo. 못 지나간 것 같은데? 여러분, 못 지나갔어요. Nakita Ay, niya gusto lang pala ang siya. isang itim na figura na misto lang sa tao na dumaan sa tapat ng bintana. Nang muling makita ni Michael ang imahe, agad yung binuksan ng bintana para silipin kung sino ito. Pero makikita na ang bintana ay masyadong mataas at imposible bitaw ang umabot sa taas nito. Pero nasa inyo pa rin ang desisyon kung maniniwala ba kayo o hindi. Grabe. Kulit naman. Si Donsky Cruz TV na isang Pinoy urban explorer at ghost hunter ay bumisita sa lumang tulay Uy, ng Amusan Philippines. River. Ang tulay na ito ay sinasabing nagkitapunan ng mga bangkay at marami na rin aksidente ang naganap dito. Yung karaniwan pagtulay, no? Parang Nang sinasabi. natatakutan ito.
tapunan ng Sa mga kasalukuyan ay sarado bangkay. na ang tulay na ito dahil meron nang naitayong bago na halos katabi lang nito. Pero naiiwan ng mga kwento-kwento na meron din ng mga espiritu na nagpapakita dito. Kagaya ng White Lady, Black Lady, at espiritu na walang ulo. Samantala, sa paglilibot ni Donsky sa tulay, nag-umpisa niyang maramdaman na tila may sumusunod sa kanya. Parang may nakita ako dun sa dulo, guys. Parang pakiramdam ko kasi guys, parang tignan nyo. Tapong Wala. mo. Gusto lang siya. Oh, wow! Wow! Oh my God! Nagkadaming ibon guys, daming ibon. Hindi ko ano kita. Oh. Oh, yun. Parang may figura ng tao. So, ang haba ng tulay na to guys, ano? Ito guys, oh. Makikita sa video na ang nararamdaman ni Donsky na tila may sumusunod sa kanya ay hindi lang basta guni-guni lang dahil may tulang may sumusunod niya sa kanya na isang itim na imahe at maririnig din sa video ang poses nito. Sinubukan kong iyanan sa audio para masigurado kung boses nga ito. Bayan pakinggan nyo ito na mabuti at kayo nang bahalang humusga. So, Sa pagpapatuloy, Parang may nang huminga. malapit na si Donsky sa dulo ng tulay, meron na rin siyang nakuhanan na mas nakapangingilabot. ayan, kakahuyan. Meron pang mga natanaw akong mga, ano guys, mga tawag nun. Kawayan. Mga kawayan pa. At ito yung bago guys, bago. Parang sumusunod sa amin. Parang hindi naman. Parang may sumusunod sa amin. Ay, nawala. Ay, oo nga, nawala. Bago matapos ang paglilibot ni Donsky, makikita na tila may nakatayo sa bahaging ito ng tulay. Oo nga. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nang muli itong matapatan ng kamera, ay misteryoso itong nawala. Ano kasi parang baka lang eh. Ayun. Gagi. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video nito at ang iba pang makapandig palagi ng video ni Donsky, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel na Donsky Gosh TV. Si Abby Hernandez Alvarez ay ginagabala at yung ng isang spirito sa loob mismo ng kanyang tahanan at mahigit isang taon na siyang nagbabahagi ng mga makapandig palagibong video na nakukuhanan niya. Natitiis nila yun, no? Ganun katagal, taon. Na alam Mga naman tunay nilang hindi may paliwanag merong something at sa mga bahay nila. aparasyon ng Hindi di sila umano'y umalis. espiritu na si siya. Grabe, wala ko sa loob. Wala. Gogo.
Kahit araw? Nadie. ¿Sabes? Kahit araw? Pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto. Esta tarde. Ve aquí, ¿qué onda? Pues no hay nada, no se ve nada ahí. No mames. Ahí está. Los tacones están yendo para allá. A ver. Puti ka. Sinaraduhan. Creepy naman. Baka mahulog yung gitara, sayang. Oh. Ay. Oh. Ay, tao. Gumagalaw ka. Yun ang nakakatakot pag tumayo. He cerrado la boca. Aquí se escuchan los sonidos. Eso es la puerta. Tibay, no? Matapos ang inimidyo ni Uncle, na kung saan may nangyaring malala at nasugatan siya. Ilang buwan na lumipas na walang update na nanggaling sa kanya. Pero nitong September 26, huling nag-upload ng bagong video si Uncle at makikita ang kanyang bagong alaga na si Milo na tila balisa at may nararamdaman sa paligid. Kaso talaga malakas makiramdam, no? Grabe, may parang umuuni. Maririnig sa video ng nakapangingilangot na tunog na hindi malaman kung saan nga ba nagmumula. Pero mistulang may nararamdaman nung nakikita ang aso, kaya ito gumising at kumakawal. Pero hindi pa siya nagtatapos. Dahil nito lang September 29, meron ulit nakuhanan si Abud na mas nakapangingilangot. Grabe, akala ko yung anib. Ano na pa yun, gumalaw. Sí, sí se lo voy a apreciar. Bueno, aquí se ve como, pero es más viscoso que eso. Yo creo que no es lo primero. Grabe. Hindi. Patanggal ka ba?
Napansin niya ang biyod ng tubig na lumalabas mula sa kanyang salamin at ilang segundo pa ang lumipas. Muling maririnig ang tunog na katulad ng tunog na nasa video ng kanyang alagang si Milo. Narinig ito na ang biyod at agad ng tinignan ang pinagmumulan nito. At dito nga ay makikita ang tila isang lalaki. Pero kung nakapanginginabot dito, ang lalaking ito ay kapalayo niya. Uy, gagi. Bakit kinilabutan ako dun? Anong nararamdaman mo nun, no? Ang kita mo yung mukha mo sa ano? Mukha mo? Sa pagpapatuloy, muling tumayo si Abiyud at tinuloy ang kanyang pagre-record. Gayunpaman, hindi na ulit nagpakita ang lalaki. Pero napansin mo ba na bigla na lang may lumintong na simbolo sa kanyang salamin? Pati na rin ang muling pagpapakita ni siya. May anino. Ayon sa mga nabasa ko, ang simbolong ito ay nangangahulugan na as above, so below, na ang ibig sabihin ay kung ano man ang meron sa ating mundo at ang mga nangyayari dito ay nangyayari din at meron din sa ibang mundo. Sa madaling salita, ang mundo natin ay sumasalamin sa iba pang mundo. Haunted nga kaya ang tahanan ni Abiyud? Isa nga kaya itong mundo o demonyo? Ang kanyang salamin nga kaya ang pinagmumulan ng lahat ng kababalaghan na nangyayari sa kanya? Parang portal Isa siguro kaya na itong yung portal salamin. mula sa ibang mundo patungo sa atin? Kayo, ano sa palagay niyo? Marami may iba naman sa ating channel. Tampok natin ngayon ang kwento na ibinahagi sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Anthony Leorin Jr. At hindi na natin patatagalin pa, narito ang kanyang kwento. Nangyari ito noong first year high school ko. Dito kami sa may parting Bulacan, and that time sa bukod kami nakatira. Kubo lang ang bahay namin noon na malayo sa main road. Bata pa lang ako, hindi na ako mahilig makihalo-hilo at makipaglaro sa ibang mga bata. Ang tanging pakikinig lang ng radyo ang naging libangan ko noon sa tuwing uuwi ako galing school. Dumating yung panahon na madalas ako nagigising ng alas 3 ng madaling araw na sa tingin ko ay nakasanayan ko na rin. Kaya maaga pa lang, nag-iigib na ako ng pagbaligo ko at naghahanda ng mga babaunin ko sa school. Pero isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako ng 2:45 AM dahil naririnig ko na may tumatakbo sa likod ng kwarto ko. At sigurado ako dito dahil hinabol din ito ng alaga naming aso. At dahil gusto kong makita kung ano o sino man tumatakbo, sumilip ko sa maliit na sibong ng kwarto ko na kung saan ay makikita mo ang labas ng bahay. At dito ay sumilip din sa akin ang isang bata na may pulang mga mata. Nagkatingin ang kami dalawa. Kitang-kita ko ang itsura niya at para siyang bata na 10 taong gulang na. Agad-agad ako lumabas ng kwarto ko nun para gisingin ang mga magulang ko. Pero sa paglabas nila para tingnan ang paligid ng bahay, hindi na nila nakita ang batang nakita ko. Ilan taon na rin ang lumipas matapos ang pangyayaring ito. Pero kahit hindi na bago sa akin ang makakita, ang karanasan ito ay hindi ko makakalimutan. Solid talaga mga video ni Sir Crips. So yun guys, kung nagustuhan nyo po yung video natin, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video na kagaya nito na gagawin natin. No? So, sana po nag-enjoy po kayo. Yun lang po at maraming salamat.